it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. The Lord has done for us. Give thanks. Amen. Minsan pa po, palakpakan tayo pagkakatamang Diyos. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Magandang umaga po. Ang ating pong pastor, ang ating minamahal na pastor, pumunta po sila sa Bicol. Kasama si Sister Ruby. Kaya sa biyaya ni Lord, inatasan niyo po akong mag-preach ngayon. Kaya salamat po sa Panginoon. Pag-pray din po natin sila na ingatan sila sa biyahe. Pagpalain sila dun sa, alam ko po, Bicol. Bicol ang punta nila. Ayan po. Yun po, kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa sa Ezekiel chapter 2, buong chapter po. Tumayo po tayo. Ezekiel chapter 2. He said to me, Son of man, stand up on your feet, and I will speak to you. As he spoke, the Spirit came into me and raised me to my feet, and I heard him speaking to me. He said, Son of man, I am sending you to the Israelites, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their ancestors have been in revolt against me to this very day. The people to whom I am sending you are obstinate and stubborn. Say to them, this is what the sovereign Lord says. And whether they listen or fail to listen, for they are a rebellious people, they will know that a prophet has been among them. And you, son of man, do not be afraid of them, of their words. Do not be afraid, though briars and thorns are all around you, and you live among scorpions. Do not be afraid of what they say or be terrified by them. Though they are a rebellious people, you must speak my words to them, whether they listen or fail to listen, for they are rebellious. But you, son of man, listen to what I say to you,
Do not rebel that rebellious people. Do not rebel like that rebellious people. Open your mouth and eat what I give you. Then I looked, and I saw a hand stretched out to me. In it was a scroll, which he unrolled before me. On both sides of it were written words of lament and mourning and woe. Manalangin po tayo. Father God, salamat po sa inyong mga salita na nabigkas. Kami po ay nagpapakumbaba sa umagang ito, Lord. Samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Pangunahin niyo po kami, dalangin namin na ang inyong banal na Espiritu ang manguna sa amin. Kayo ang mag-speak, Lord God, sa akin, Lord. Magsalita, Lord, na magbigay ng inyong mensahe, Lord God, clear sa mga kapatid. Pangunahin niyo po kami sa umagang ito, Lord God. Kayo ang may taas. Papurihan, Lord God. Wala po kaming magagawa kung hindi sa inyong biyaya, Panginoon. Kami lamang ay umaasa sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat. Binabalik namin ang papuri, pasasalamat, karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Umupo po tayo. Ang mensahe po ng Diyos, ito yung about kay Ezekiel. During the time of Israelites, nung na-exiled po sila sa Babylon. Ang title po pala ng aking message, Responding Properly to God's Call. May call po dito kasi kay Ezekiel. Si Ezekiel po, early chapter nung Ezekiel, si Ezekiel po ay isang priest. But tinawag po siya dito sa chapter 2 na maging prophet. Meron po akong tanong. Sino po dito ang naging atleta? Alam ko po tayo halos naging estudyante, di po ba? Naging estudyante po, halos tayo naging estudyante. Yung mga atleta po, kailangan nilang guidance. Nag-undergo sila ng training, yung mga atleta. Disiplina, yan. Pero meron silang guidance from their coaches. Ano po ba ang proper na maging respond na isang atleta sa kanyang coach? They should listen, di po ba? Pasensya na po, medyo malabo mata ko, hindi ko masyadong nakikita. How athletes respond to the instruction of their coaches in order to win the competition. Paano po sila mag-respond? Even yung mga estudyante, paano tayo mag-respond sa ating mga teachers kung meron silang instruction sa atin? Are we going to listen or disregard lang po natin sila? Magiging beneficial po ba sa atin bilang isang atleta kung hindi tayo makikinig? Sa tingin ko po hindi. They both should listen intently and execute instruction properly. Kung hindi po tayo makikinig sa mga instruction ng coach as an athlete, malamang sa malamang hindi po natin makukuha ang goal natin sa buhay. Pwedeng mag-fail po tayo. Or, yun nga po, hindi tayo mag-succeed. Possible po yun. Even sa mga estudyante, marami po teacher dito at alos naging estudyante po tayo. Kung hindi tayo nakikinig sa discussion ng teacher o instruction ng teacher, pagdating sa exam, alanganin tayo. Alam niyo po, itong dalawang ito, yung athlete at saka estudyante, both should have discipline to do the right preparation for them to be able to achieve their goals, to learn and pass for the student and to win the competition for athletes. Ibig sabihin po, napaka-importante po ng respond natin sa
athlete, sa teacher, or sa coach. Napaka-importante po. Nakasalalay din po dito kung ano po ang magiging future ng ating, kung magtatagumpay tayo o hindi. Napaka-importante po nun. About po kay Ezekiel prophetic ministry took place during the Babylonian exile. The Israelites had repeatedly turned away from God, worship idols, and ignore His commandments. Their unfaithfulness led to the destruction of Jerusalem and the temple, as well as their captivity in Babylon. The words on the scroll reflect the consequences of their actions, lament over their sin, mourning for what they have lost, and woe for the judgment that has come upon them. Ezekiel's message was intended to confront the people with their rebellion and call them to repentance. Yung tawag po ng Panginoon kay Ezekiel, from priest to prophet, to deliver a message. Kasi po, during that time, yung mga Israelites, paulit-ulit po silang nagkakasal sa Panginoon. Kung babasahin po natin ang Old Testament sa 2 King, makikita natin, marami po sa mga naging hari, they are wicked. They disregard God. Hindi po sila nakikinig sa Panginoon. Even may mga warnings or mga hindi po sila nakikinig. Marami po. Pero meron naman po mga matuwid na naging hari, hindi naman po lahat. Pero yun po, during the time of Prophet Ezekiel, yun ang message ni Lord. Napuntahan ang mga Israelites para i-deliver yung message. In the said passage, the Lord had a clear message to Prophet Ezekiel. How did Ezekiel responded to God's call of being a prophet? Nung tinawag po siya bilang isang prophet, paano siya nag-respond kay Lord? Nakinig po ba siya? Dinisregard niya si Lord? Or sumunod po siya? Actually po itong message ko ito po yung devotion ko last January 1. Nag-speak po sa akin, Lord, sa message na to, nag-speak po siya sa akin na nung binabasa ko to, malakas po ang mensahe ni Lord sa akin. Nakita ko po agad kung ano yung tinutumbok ni Lord sa passage na ito. Ganito po ang naging respond ni Ezekiel kay Lord. Gawin po nating personal. Ito po, si Ezekiel, nag-respond po siya kay Lord ng ganito. Number 1, listen to the message of God. Ezekiel, naginig po siya sa mensahe ni Lord. Kung mababasa po natin yung Ezekiel 2, chapter 2, verses 1 to 3, He said to me, Son of man, stand up on your feet, and I will speak to you. Ang sabi po niya. As he spoke, the Spirit came into me and raised me to my feet, and I heard him speaking. Ibig sabihin po si Ezekiel, nakinig po siya. Hindi po niya dinisregard si Lord, nakinig po siya. At alam niya po yung mga details na sinabi ni Lord. Kaya po napaka-importante ng pagkikinig. He said, Son of man, I am sending you to the Israelites, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their ancestors have been in revolt against me to this very day. Ibig sabihin po, yung mensahe ni Lord, clear. Natanggap ni Ezekiel, nakinig po siya, clear yung mensahe. Napakahirap po sa isang prophet, halimbawa kay prophet, hindi siya nakinig kay Lord, paano niya madideliver yung isang mensahe kung hindi niya alam? Pwede po tayong makinig partially. Paano kung hindi natin narinig yung iba? Di po ba?
kailangan nating makinig kay Lord para yung mensahe niya, may deliver natin. Same as may deliver natin sa mga tao. Kung ano yung pangungusap niya sa atin, let us listen. Huwag po nating i-neglect yung boses ng Panginoon. If paulit-ulit nating dinidisregard si Lord at hindi tayo nakikinig sa kanyang mensahe sa atin, there were time na baka hindi na natin madinig ang boses niya. Possible po yun. Kaya napaka-importante ng pagkikinig. Huwag nating i-disregard yung boses ng Panginoon, yung tawag ng Panginoon sa atin. Same with Ezekiel, hindi niya dinisregard si Lord. Ganito po ang pakinig na ang gusto ng Panginoon, ganito tayo makinig sa Kanya. Nandito sa succeeding chapter, nasa chapter 3, sabi po ni Lord, sa Ezekiel chapter 3, verse 10, He said to me, Son of man, listen carefully and take to heart all the words I speak to you. Yung po yung sinabi ko kanina. Gusto ni Lord, makinig tayo. Take to heart, sabi ni Lord. Carefully. Ibig sabihin po, when it comes sa pagtawag ng Panginoon sa atin, take it seriously sa puso. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kahit po sa atin, if ever meron tayong kausap natin siya. Pero hindi siya masyadong nakikinig. Ano po kayang mararamdaman natin? Di po ba? Medyo masasaktan tayo. Hindi interesado sa akin yung taong to. Hindi siya nakikinig eh. Nakakasakit po yun. Pero si Lord, mensahe niya, take to heart. Listen carefully and take to heart. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na makinig tayo sa Kanya ng buong puso. Meron po akong bibigay na halimbawa si Noah. Nung panahon ni Noah. Dito po sa Genesis chapter 5 verse 8 and 14 to 16. Nakinig po si Noah kay Lord. Sabi po sa Genesis chapter 5. The Lord saw how great man's wickedness on the earth and had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he had made man on earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe man whom I created from the face of the earth, man and animals and creatures that move along the ground and birds of the air. For I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Sabi po yun sa 5 to 7. Dito po sa Genesis chapter 14 to 16, yung details po binigay ni Lord. Kung ano yung size ng barko, kung ano po yung gagawin niya, yung gagamiting materials. Sa verse 22, ito po yung sagot ni Noah. Noah did everything just as God commanded him. Ano po yung naging respond ni Noah dun sa tawag ni Lord? Did everything just as God commanded him. Ginawa po niya lahat yung mga pinapagawa ni Lord sa kanya. Paano po? Paano niya magagawa yun? Nakinig po siya. Nakinig si Noah dahil yung mga details, alam niya. Imagine po kung hindi siya magiginig. Paano niya i-construct yung isang barko? Medyo mahirap po siya. Yung pagkakadetalye sa Bible, talagang medyo mahirap siya. Even yung mga animals, yung mga details na anong gagawin niya sa mga animals, kung sino yung mga papasok,
Sinabi din ni Lord, lahat, yung mga yon. Ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng makinig partially. Kailangan po natin makinig sa Panginoon, sa mga pangungusap niya sa atin ng buong puso. Ganun ang ginawa ni Noah. Nakinig siya sa Diyos. At eventually, yung barko na pinapagawa ni Lord at yung mga animals na dapat pumasok lang, nakapasok sila at nagawa niya yung barko. Alam niyo po, nung panahon na yun, nung kay Noah, lumubog po ang sa Genesis chapter 7 verses 12 at saka 14 po. Lumubog po yung mundo for 40 days and 40 nights. Ibig sabihin po, ganun po katindi. At umulan po pala ng 40 days and 40 nights. Yung sa verse 12, umulan. Tapos, lumubog po ang earth for 150 days. Ganun po siya katagal. Bibigyan ko lang po kayo ng konting nung panahon ni Noah. Ito po ang sinapit ng mga tao dati na lahat ng tibok ng puso nila puro kasalanan. Sabi po ng Bible. Ibig sabihin, lahat ng iniisip nila, lahat ng tibok ng puso nila, kasalanan. Nag-grieve si Lord, bakit niya kinreate yung mga tao? Kasama na yung mga animals. Nalungkot po si Lord. Pero yun nga, may nakaligtas. Ito po si Noah at ang kanyang buong pamilya. Ano po yung importance what is the importance of listening to God's message? Una po, listening to God will enable us to know the complete and exact message of God. Ang pakikinig kay Lord, enable us para malaman natin yung kompleto at eksaktong mensahe ni Lord. Kaya napaka-importante po ng pakikinig. Pangalawa po, listening to God will enable us to have a clear vision and exact steps what to do and what to avoid in accomplishing God's call for us. Napaka-importante po niyan. Ang pakikinig kay Lord, makikita natin yung clear vision. Yung eksakto kung ano yung gagawin natin, kung ano yung iiwasan natin para makakamplish natin yung tawag natin kay Lord. Lahat po tayo may tawag. Ang bawat isa. To deliver the message of God. To deliver the gospel sa mga tao po. Kaya lahat tayo dapat makinig kay Lord. It is hard for Christians to follow and accomplish God's call if we do not know the exact details of God, instruction for us, because we do not listen we don't listen to Him. But if we listen to the voice of God and take heed to His instructions, we will be able to see His vision and eventually execute His plan accurately. Ganun po ka-importante yun. Magagawa natin yung vision ni Lord, and eventually, may execute natin yung plan ni Lord para sa atin accurately, yung tama po. Second point po, trust God. Nagtiwala po si Ezekiel kay Lord. Kung babasahin po natin yung Ezekiel chapter 2 verses 4 to 6, the people whom I'm sending you are obstinate and stubborn. Say to them, this is what the sovereign Lord says. And whether they listen or fail to listen, for they are rebellious people,
they will know that a prophet has been among them. And you, son of man, do not be afraid of them or their words. Do not be afraid, though briars and thorns are all around you, and you will live among scorpions. Do not be afraid of what they say or be terrified by them, though they are rebellious people. Dito po sa mensahe ni Lord, dito may mensahe si Lord. Kung mapapansin niyo po, 3 times niyang binanggit, do not be afraid. Sabi niya po kay Ezekiel, do not be afraid, do not be afraid. Meron pa pong isang pangapat, do not be or be terrified. Kapag nadinig po natin ang mensahe na to ni Lord, do not be afraid, it means, trust me. Magtiwala ka sa akin. Yun ang main message ni Lord kay Prophet Ezekiel. Kasi yung pupuntahan niya, yung sabi nga ng Bible, they are obstinate and stubborn people. Matigas po ang kanilang puso. Ibig sabihin, kapag pinuntahan mo to, tatawanan ka lang, possible. Or kukutsayin ka lang. Pero meron siyang, si Lord, may warning kay Prophet Ezekiel, huwag kang matakot. Ibig sabihin, ako bahala, sabi ni Lord. Huwag kang matakot. Trust me. Nagtiwala ba si Prophet Ezekiel? Nagtiwala po si Prophet Ezekiel. Prophet Ezekiel trusted God in obeying Him and went to the place God wants him to go. Even his mission was dangerous and overwhelming. Sumunod po si Prophet Ezekiel. Nagtiwala po siya kay Lord. Trust. Napaka-importante po niyan. Nagtiwala si Prophet. Even yung pupunta niya, alam niya, hindi biro. Even sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano, marami pong challenge sa ating mga buhay. Sa mga trabaho natin, kung gusto natin mag-share, i-share yung word ni Lord sa mga tao, kailangan natin magtiwala kay Lord. Kasi may tendency na kapag isinyer mo yung salita ni Lord, makukutsa ka lang. Pwedeng i-disregard ka nila, tatawanan ka nila, masyado ka namang banal. Possible po yun. But always trust God. Kasi po, si Lord, sasamahan niya tayo. At kapag sinyer natin ang salita ng Panginoon, hindi po tayo ang nag-speak. Ang Holy Spirit, ang titimo sa mga puso nila, para ibigay nila ang buhay nila kay Jesus. Ano lang po tayo, kumbaga, magiging mouthpiece lang po tayo ni Lord. Kung ano yung sasabihin ni Lord sa atin, sumunod lang po tayo. Just leave it to God. Trust God. Dahil hindi po tayo pababayaan ni Lord. Isa pa pong character sa Bible, kung kilala niyo po si Abraham, ito po, kay Abraham, medyo challenging po, mas challenging po yung sa kanya. Nung panahon si Abraham po, sa Hebreo 11:8, sabi po ng Hebreo 11:8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he didn't know where he was going. Medyo maano po ito. Sabi ni Lord, punta ka doon, sa lugar na yon, at may yung inheritance mo dyan na lugar, nandyan, pumunta ka. Nga lang, hindi mo alam. Si Lord, alam niya, siyempre. Nagtiwala po ba si Abraham? Kung alam po natin, kung nabasa natin, si Abraham, iniwan niya yung lugar niya. Ibig sabihin, kung titignan natin si Abraham, meron siyang magandang buhay kung nasan siya. Pero iniwan niya. Para kay Lord. Sumunod siya kay Lord, nagtiwala siya kay Lord. At iniwan niya ang lugar kung saan siya at nagtiwala at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Nung si King Joseph, ito po, about kay King Jehoshaphat, sa 2 Chronicles chapter 20, verse 15,
may message po si King Jehoshaphat through prophet. Ang sabi, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid." Ito po, nabanggit na naman po ito. "Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's." Clear po ang message ng prophet kay King Jehoshaphat. Kasi during this time, may nagpaplanong mga, or hindi yung nagpaplano, nandyan na. May lulusob sa kaharian ni King Jehoshaphat. Sabi po, when King Jehoshaphat of Judah faced a massive invasion from the Moabites, Ammonites, and Meunites, he was terrified. Natakot po siya. Dahil ang daming lulusob sa kanya. Vast army, sabi po. He was terrified knowing the army was too great to defeat on his own. Ano pong ginawa ni King Jehoshaphat? Jehoshaphat prayed and sought God's guidance. Through a prophet, God delivered a message, "Do not be afraid. The battle is not yours, but God's." Ibig sabihin po, yung mga laban sa buhay, kagaya po sa atin, yung may laban din po tayo sa buhay. In a daily life, meron po laban. Kagaya ni King Jehoshaphat, nagtiwala siya. Hinanap niya yung nagsik siya kay Lord, yung guidance ni Lord. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Nagtiwala siya kay Lord. Ano yung responded ni Jehoshaphat? Jehoshaphat responded with faith. He sent his singers ahead of his army to worship and praise God. Ano pong ginawa niya? Pinauna niya yung mga singers ahead of his army to worship and praise God. Saan po kayo nakakita ng isang labanan, nauuna yung mga singers para magpuri, sumamba kay Lord? Ito po ang ginawa ni King Jehoshaphat. At ano pong nangyari? Dahil si King Jehoshaphat nagtiwala siya kay Lord, as they sang, something supernatural happened. God caused the enemy armies to turn into each other. Naglaban-laban po sila. Ibig sabihin, ang pagkilos ni Lord, huwag nating i-underestimate si Lord. Minsan po, sa buhay natin, kapag may mga problems tayo or mga trials na hinaharap, minsan, on our own ability, inuuna natin yung kakayahan natin. We forgot to pray or seek the guidance of God. Nakakalimutan nating tawagan si Lord. Kaya ko to eh. Malakas naman ako eh. Di ba? May knowledge naman ako patungkol dito eh. Pero hindi. Eventually po, nag-fail tayo. Pero si King Jehoshaphat, nagtiwala po siya kay Lord. Nag-pray siya, tapos yung action niya, pinauna niya yung mga worship leaders. Yun nga, bandang huli, naglaban-laban yung mga army. By the time Judah arrived, the invaders had completely destroyed themselves without Judah lifting a sword. This reminds us that when life battle seems overwhelming, God fights for us. Nakita niyo po yun? Nung dumating yung Israelites, sina King Jehoshaphat, yung mga gusto mag-invade sa kanila, completely destroyed themselves. Naglaban-laban sila. Wala na silang kalaban. Sabi ng Bible, hindi nga sila nagtaas ng sword eh. Ibig sabihin, walang laban na nangyari between the Israelites and this vast army. Si Lord ang lumaban para kay King Jehoshaphat. Because of what? Kasi si King Jehoshaphat, nagtiwala siya kay Lord, not on his own ability.
Hindi niya kaya. Pero si Lord, kaya niya. Walang imposible kay Lord. Let us respond with faith by worshiping and praising God even in the midst of crisis, trusting that the Lord is in control of everything and all things are possible with Him. Yun po ang dapat maging respond natin kay Lord. Yung faith natin, express natin yung faith natin sa pagpupuri, pagsamba kay Lord, kahit na sa gitna ng crisis sa buhay natin. There were times sa mga buhay natin, minsan sabi mo, hindi ko na kaya, Lord. Mabigat. Kahit isolve mo, wala talaga, hindi kaya. Pero huwag natin kalimutan si Lord. God is in control. Kaya ni Lord lahat ng problema natin. Kaya ni Lord. Basta tayo ay magtiwala ng taos puso kay Lord. Wholeheartedly. Hindi po pwedeng hati o ilan lang. Buo. Ang gusto ni Lord, buo. Ayaw niya may kahati o kung ano. Gusto ni Lord sa kanya lang. Minsan po nga, kagaya na sinabi ko kanina, sometimes po tayo, we also face battles in life. Too great for us. At hindi natin kaya. Huwag nating kalimutan na lumapit kay Lord at magtiwalang lubos sa Kanya. Ililigtas po niya tayo at iingatan. Subpoint po. Ano po yung importance ng pagtitiwala kay Lord? Letter A. Trust God. Trust God's wisdom and sovereignty. Magtiwala po tayo kaya sa wisdom ni Lord at sa Kanyang kapangyarihan. Because His wisdom is infinite and His power is unlimited. Bakit po tayo magtiwala kay Lord? Kasi yung kapangyarihan niya, unlimited po. Yung kaalaman niya, walang katapusan. Kung iisipin po natin, siya ang creator ng buong universe. Ba't hindi natin ititiwala sa Kanya ang ating mga buhay? If God's wisdom is infinite and His power is unlimited, hindi po ba marapat lang na ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya? Dapat lang po. Kung mag-iisip tayo, dapat lang natin ilagay ang ating tiwala kay Lord. Letter B. Trust God because He is faithful and true to His promises. Kapag sinabi po ni Lord, magtiwala tayo dahil tapat siya sa Kanyang mga pangako. Totoo siya sa Kanyang mga pangako. Letter C. Trust God even the thing seems impossible for us to do, for the battle is not ours, but God's. Ito po yung nabanggit ko kanina. Kahit imposible, sa tingin natin, pero si Lord, walang imposible. At sabi niya, ang labanan ay hindi sa atin, ang labanan ay sa Kanya. Kung ititiwala natin ang buhay natin kay Lord. Kung hindi natin ititiwala, ano po magiging ano nun sa atin? Hindi po magiging maganda. Number 3 po. Ito po ang naging respond ni Prophet Ezekiel kay Lord. Nag-obey kay God. Obey God. Number 3 po. Prophet Ezekiel obeyed God and went to the place God wanted him to go to deliver the message of the Lord to the Israelites. Pumunta po si Prophet Ezekiel, even though alam niya yung mangyayari sa kanya doon, medyo mabigat. Pero sabi ni Lord, do not be afraid, sabi ni Lord. 3 beses niyang binanggit. Sabi sa Ezekiel chapter 2 verse 7, you must speak. Ezekiel chapter 2 verse 7, you must speak my words to them, whether they listen or fail to listen, for they are rebellious. Kapag nadinig po natin yung you must, kailangan mong gawin. You must, sabi ni Lord, you must do. Parang you have no choice, kailangan mong gawin yan. You must. Same as we. Kailangan natin gawin yung calling ni Lord sa atin. Ano po ba yung calling ni Lord sa atin?
to share the gospel. But how can we share the gospel? Meron pong preparation, kagaya nung nabanggit ko nung una. Yung athletes at saka mga estudyante, meron pong preparation sa atin. In order for us to deliver the message of God, kailangan merong preparation sa ating spiritual. Yung athletes at saka mga estudyante, they should have both discipline. Kung wala silang disiplina, paano nila makakamtan yung goal nila sa buhay? Like for example, atleta ka, uminom ka ng alak, nagpupuyat ka, and then bukas may laban ka. Do you think magsasucceed po yun? Hindi po. Estudyante ka, hindi ka nagre-review. Papasok ka, wala kang alam. Medyo mabigat po yun. Naranasan ko ba yan? Opo. Mahirap. Pasok ka, wala kang alam. Ganon din po sa buhay ng Kristiyano. Kapag tinawag po tayo ni Lord para mag-deliver ng sa kanyang salita, pero paano po yung preparation natin? Do we have spiritual discipline? Nananalangin po ba tayo? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Or never? Or once in a while? Or depende sa kondisyon? O depende sa mood mo? Kung gusto mo magbasa, hindi po. Kailangan nating i-prioritize yung pagbabasa natin ng Bible at pananalangin. Para sa atin, yung spiritual na buhay natin lumago at makita si Jesus. Alam niyo po, napaka-importante po nito, no? Pakinggan po natin. Kung isang Kristiyano po tayo at hindi tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, do we have a credibility to share sa iba? Tanong po. Sinasabi mo, you profess na ikaw ay Kristiyano, pero nakikita ka, you are the same with them. Ibig sabihin po, kung ano yung ginagawa nila, kagaya mo rin. Paano po yun? Nakakaya po kay Lord. Yung bagay na hindi ka lugod-lugod kay Lord, hindi na dapat ginagawa yan. Yan po ang tandaan natin. Ito po warning to sa bawat isa sa akin, sa lahat. Ito po clear message ni Lord sa akin to. Warning. Just as Ezekiel, warning to the Israelites. Lagi po nating unahan ng Diyos kung ano ang mensahe ni Lord sa buhay natin. Never na po natin gawin yung mga bagay na hindi dapat. Kagaya na sinabi ko, yung preparation natin sa spiritual life natin, para sa atin, for us to have a credible testimony sa mga tao, kailangan makita po sa atin na si Jesus ay namumuhay sa atin, yung good example natin, nakikita. Yung mga ginagawa natin, sinasabi natin, nakikita si Jesus. Doon, kapag ganun po, pwede po tayo mag-share. Mahirap pong magbahagi ng salita kung nakikita ka ng mga nasa paligid, ay hindi po maganda. Di po ba? Si Ezekiel po, nag-obey po kay Lord. I came to the exile who live at Tel Aviv near the Kebar River. And they were living. I sat among them for 7 days, overwhelmed. Nag-obey po siya, pumunta siya. Saan? Sa Tel Aviv near Kebar River. Nandun po yung mga Israelites. For 7 days, he was overwhelmed. Yung nabasa ko pong other ano po nito, version, deeply distressed. May kaya po. May distress siya po. Ito pong aking examen na, may bagabag yan, may kaya po. May lungkot siya po.
Prophet Ezekiel. Ketang disnana kasi ito niya pong warning kay Lord. May warning po siya kay Lord eh. Kung ano po yung mga dadatnan niya. Pero si Prophet Ezekiel, nag-obey po siya. Yun po ang malinaw. Even though yung mga dadatnan niya, hindi talaga, kumbaga, rebellious people. Living against God. Ito po, nung succeeding chapter po, sa chapter 3, si Lord, ginawa niyang watchman si Prophet Ezekiel. Sabi niya, maging kang watchman sa mga Israelites. Ibig sabihin ng watchman, kapag gumagawa sila ng mga masamang bagay, warn them. Kung hindi sila makinig sa'yo, yung blood nila sa kanilang ulo. Pero if hindi mo sila winarningan, yung blood nila nasa iyo. Ganun po. Ibig sabihin, we should warn the people around us. Kailangan po nating magbigay ng mensahe. Ibigay yung mensahe ni Lord sa mga tao, sa mga kaopisina natin, sa mga kaklase natin. I-share natin po si Jesus. Hindi po masasayang ang salita ng Diyos. Hindi po siya masasayang. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay buhay po. Mangungusap po ang Panginoon, hindi masasayang yan. Hindi natin alam. Pwedeng hindi siya nag-respond sa'yo during that time na sinasabi mo. What if, nung nasa kama na siya at nakahiga, si Lord nangusap. Diba? Hindi po masasayang ang salita ng Diyos. Isa pong example ko pa kay si Abraham. Nung during the time na tinest ni Lord si Abraham, at gusto ni Lord na yung anak ni Abraham, si Isaac, yalay. Ano po bang naging respond ni Abraham kay Lord? Nag-obey po siya. Sabi po sa Genesis chapter 2 verses 9 to 12, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, here I am, he said. He replied, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you feared God, because you have not withheld from me your son, your only son. Matinding test of faith po ito kay Abraham. Imagine yung one and only son niya, ihingi ni Lord para i-sacrifice. Pero Abraham obeyed God. Nag-obey po si Abraham. At during the point na anuin na niya yung anak niya, tinawag siya ng ngayon na wag niya anuin yung bata. Pero ang message po dito si Abraham, even yung anak niya, kaya niyang i-sacrifice para kay Lord. Matindi po ang test na to kay Abraham. Pero yung faith ni Abraham, kay God. Kasi alam ni Abraham na makapangyarihan si Lord na kayang ibalik ang buhay ng anak niya, kahit patayin pa niya. Sa Matthew chapter 7, verse 24-26, ito po yung patungkol sa wise and foolish builder. Basahin ko po. Therefore, everyone who hears the words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears the words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. Nakuha niyo po yung mensahe nito?
yung wise and foolish builder. Ang ibig sabihin po na, everyone who hears the words of mine, kung nadinig po natin ang salita ng Diyos at hindi natin sinunod at hindi natin ginawa, hindi natin pinut into practice, para po daw tayong para tayong nagtatayo ng bahay na nasa buhangin. Madali lang matumba. Pero kung sinunod natin ang salita ng Diyos, ito mo mangyayari is like a wise man who built his house on the rock. Matibay. Kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos, ang foundation natin ay salita ng Diyos ay matibay. Hindi tayo masishake ng unos ng buhay. Pero kung hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, may tendency dyan. Naku po, kapag dumating yung problema sa buhay, napakadali natin bumigay. Ibig sabihin, pwede tayong mapalayo kay Lord. Kasi hindi tayo nag-obey. Pwede tayong mapahamak. Kaya, sumunod po tayo kay God kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Yung subpoints po nito, letter A. Obeying God is prioritizing Him over our own will. Ang pagsunod kay Lord, pinaprioritize po natin siya higit sa ating mga sarili. Everyday, meron po tayong desisyon sa buhay. Meron tayong own will. Pero kung ang will natin, ang ginagawa natin ay against sa will ni Lord, matakot po tayo. Kasi once na ginawa natin against sa will ni Lord, possible may consequence. Pwede pa tayong mapalo kay Lord. Or pwede tayong makaranas ng hindi maganda. Ibig sabihin, i-priority po natin ang will ni Lord higit sa will natin. In that way, secured po tayo. Protected po tayo ni Lord kapag yun ang ginawa natin. Letter B po, obeying God is denying ourselves. Obeying God is denying ourselves and taking up our own cross and following God's will. Ibig sabihin po, ang pagsunod kay Lord, kasama po yan yung mga hindi po easy. Ibig sabihin, taking up our own cross at sumunod po tayo sa Kanya. Ibig sabihin, kahit anong pagdaanan natin, kahit yung mahirap yung buhay, kailangan nating sumunod kay Lord. Wala pong kumbaga, diretso yun. Kailangan natin sumunod kay Lord, kahit na mabigat ang pinagdadaanan natin. Kasi wala naman po tayong magagawa. Kasi kung tatalikod tayo kay Lord, hindi tayo mag-uubay, lalong bibigat ang pinagdadaanan natin. Kasi si Lord lang ang makapagbibigay ng solusyon sa mga problema natin. Siya lang ang makakatulong sa atin. Kapag lumayo pa tayo sa Kanya, edi lalo po tayo mapapahamak. Lalo tayo hindi magiging maganda yung pagdadaanan. Letter C. Obeying God is expressing our love to Him. Sabi ni Lord, if you love me, obey my commands. Malinaw po yun sa John 14:15. Kaya sumunod po tayo kay Lord. Si Jesus po ang ating Creator. Let us stick to His perfect design for us. Let us follow His perfect design for us to obey Him. Dahil kung hindi po tayo mananatili sa kalooban ni Lord, we are on, sabi po ng isang pastor na nadinig ko, we are on the path of self-destruction. Kaya kailangan po nating makinig kay Lord, magtiwala kay Lord, sumunod kay Lord. Like Ezekiel, God also calling us to give warning to the people and to share the love of God and the good news of salvation. Kagaya po ni Prophet Ezekiel, tinawag po tayo lahat para may bahagi natin yung pagmamahal ng Diyos sa bawat tao, yung kaligtasan na binibigay niya. Kung tayo po ngayon, ay ligtas tayo ngayon, di ba marapat na kailangan natin i-share yung kung anong
meron tayo sa mga tao, lalo na sa mga pamilya natin, especially sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, kaklase, kasamahan sa trabaho. Share natin po si Jesus sa kanila. Yung passage po na binasa natin sa Ezekiel chapter 2. This passage, Ezekiel chapter 2, highlights God's justice and the reality of sin's consequences. The words on the scroll reminds us that rebellion against God leads to judgment. But even in this, God's purpose is redemptive by confronting the people with their sin and its outcomes. God providing an opportunity for them to turn back to Him. The scroll also underscores the seriousness of Ezekiel's mission. It is not an easy or light-hearted task, but it is essential to the spiritual well-being of God's people. Ibig sabihin po, kahit yung mga tao, yung mga Israelites, matindi na yung nagawang kasalanan kay Lord. They rebel against God. Si Lord po, gusto pa rin niyang bumalik sa Kanya. Through Prophet Ezekiel, yun nga, yung message, gusto niyang paabot sa mga Israelites na gusto niyang bumalik sa Kanya. Mabigat ang task ni Prophet Ezekiel, pero ano po ang magiging effect nito? But it is essential to the spiritual well-being of God's people. Ibig sabihin, yung work ni, yung tawag ni Prophet Ezekiel, napaka-importante po para sa spiritual well-being ng mga Israelites. Para makapagsisi sila, malaman nila na yung kasalanan na ginagawa nila ay hindi nalulugod ang Panginoon. Meron po akong reflections na linagay dito. Tanong po, pwede po natin itong sa sarili natin. Hindi naman natin kailangan sabihin, pero deep in our heart, pwede nating pagbulay-bulayin. Una po, in this busy world, do we still listen to the voice of God who is calling us? Nadidinig pa ba natin ng Panginoon? Kapag tinatawag tayo dito sa mundong ibabaw ng ang daming ginagawa, busy po. Minsan, tutulog ka na lang pag uwi mo sa bahay dahil pagod ka na. Do we still do we still listen to the voice of God? Pangalawa po, is God calling you to do things for Him with eternal significance? Tinatawag po ba tayo ng Panginoon? Opo. With eternal significance. Eternal na kahalagaan. Opo. Tinatawag po tayo. How do we respond properly to His will? Paano po tayo magre-respond sa kanyang mga utos sa atin? Pangapat po, in times of difficulties and uncertainties in our lives, do we still choose to listen to Him, trust Him, and obey Him to do His will? Sa panahon po na may hirap tayo, marami tayong challenges sa buhay, pinipili pa rin po ba natin na makinig kay Lord, magtiwala kay Lord, at sumunod sa Kanya? Yan po. At nasa conclusion na po tayo. In order for us to respond properly to the call of the Lord, we must listen to His message. Trust Him in all the circumstances of our lives and obey Him in every aspect of our lives. Tapusin ko po itong mensaheng ito sa isang verse. Sa Acts chapter 20, verse 24. Sabi po ni Paul, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace."
Yun po. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His Worship you, Lord Jesus. changing grace in every high Hallelujah. Thank you, Lord and Jesus. stormy gale. My anchor holds. You deserve all glory, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, my anchor holds. My anchor holds within the veil. Deserve all glory, Christ Praise you, alone, Lord God. cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong, the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, He is Lord, Lord of all. Hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoon, kay dakila, tapat sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Salamat po, Lord God. Patuloy naming ina-acknowledge, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya. Na Lord, hindi po namin kaya ang battles sa aming mga buhay, Lord God. Pero salamat po, nandiyan kayo, Panginoon, upang kami samahan. Salamat po, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mga buhay
Nawa matuto kaming makinig sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Even sa panahon na, Lord, na hindi maganda ang aming pinagdadaanan. Tulungan niyo po kaming makinig sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. At tulungan niyo rin po kaming magtiwala sa iyo, Lord God, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Lord God, sa inyong kabutihan. Kayo, binigay niyo po ang insurance sa amin, Lord God, na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan, Panginoon. Kaya kami lubos na nagtitiwala sa iyo. Samahan niyo rin po kami at tulungan na, Lord, na laging sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lagi naming piliin, Lord God, sa buhay namin ang sumunod at ilagak ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Dalangin namin, Lord, na lagi mo po kaming ihanda. Tumugon kami sa inyong tawag sa amin, Lord God, na may katapatan, na i-share namin ang gospel sa mga tao, lalo na sa mga pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay, na relatives namin, Lord God, sa lahat ng tao, Lord, na pwede naming abutin, Panginoon. Samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat po, Lord God. Lagi niyo pong ihanda sa amin. Lagi niyo pong ihanda ang aming buhay. Sabi niyo po sa inyong salita sa Hebreo 9:27, just as a man destined to die once, and after that, to face judgment. Ibig sabihin po, wala pong in-between. Once lang po kami mamuhay dito, Lord God, at pagkatapos nun, haharap kami sa inyo, Panginoon. Hihanda niyo po ang aming mga buhay. Nawa, dumating kayo, Lord God, at mawala na ang buhay namin dito, Lord, na nagtatapat sa iyo, sumusunod sa iyo, Panginoon. At Lord God, dalangin namin na makakasama namin kayo sa eternity, Lord God. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa bawat kapatid na nandito. Patuloy niyo po pagpalain ng bawat isa, pangunahan sa buhay ng bawat isa, Lord God. Marami pong salamat. Hinihingi namin ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng Ama, at ang pag-iisa ng banal na Espiritu, Lord God, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.